Ay, at talaga nga naman talagang mabagsik itong si Leviste. Harap-harapang kumakastigo na ngayon. Pero, may pero ka na naman, Gossip. Anong pero na naman yan? Hindi. Ganito kasi yan. Di ba maalala nyo, siya yung mga naglabas ng mga Cabral files at kung ano-anong mga video na may suhol daw. Tapos biglang nawala siya. Kasi ang sabi niya, pinagbakasyon siya, di ba? Tapos, tinanggap naman niya, nagbakasyon talaga siya, nawala siya. So medyo doon, nawalan ako ng gana sa kanya. Ay, sabi ko, maatras ka din naman pala sa laban. Pero, nung bumalik, mas malala, mas eksplosibo, mas ano na siya ngayon, mas matapang na. O panoorin natin to ha, kumakastigo yung batang to eh. Grabe. Play. Sinusuportahan ko ang panawagan ng ating mga resource persons na pababain ang buwis sa langis. Ngunit isa at kalahating buwan na tayong nagdidiskusyon dito at kung hindi tayo mag-schedule ng botohan para pababain ang value-added tax sa aking pananaw, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Kaya ayaw ko nang pahabain pa ang diskusyon. Nais ko pong talakayin na ang ating susunod na aksyon. Kung maaari ko pong tanungin ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee, kailan po natin pwedeng ischedule ang botohan para pababain ang value-added tax? Pag-uusapan natin yan kasi ako gusto ko na rin eh. So pag-uusapan natin sa Ay, si Kimbo, si Miro Kimbo pala 'to. Eto guys, yung asawa ni Estela Kimbo, yung bagwoman. Ay, hindi pala bagwoman, yung mahilig sa luxury bags. Ikaw pala yun, Committee on Rules and then tatapusin natin yung Hindi ko alam congressman pala siya, so pinalitan lang niya si Kimbo pala dito. complete staff work. Tapos as soon as that is done, mapag-uusapan natin kaagad. Opo, nahihiya po ako kasi sa mahigit 5 cabinet members na nandito at sa daming mga undersecretary at presidents ng mga associations. Siguro, hindi naman natin kailangan talakayin pa na kailangan natin pababain ang buwis. Lahat naman sang-ayon dito. Pati dito sa Kongreso, Mr. Chair, nag-survey ako. Mm. Wala pa akong nahanap isang kongresista na umamin sa akin na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Oo, wag kang magna-name drop. Ko si Manong Rufus, in favor. Si Congressman Yap, in favor. Huwag mo na isa-isahin, sayang oras mo. Si Congressman Tino, in favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Maraming mapagkunwari dyan, ha? Oops. Sino pinapatamaan mo? Maraming mapagkunwari daw. So, aminado. Itong si Congressman Miro Kimbo. Marami daw mapagkunwari dyan. Wawarningan lang kita, ha? Kaya importante, Mr. Chair, roll Nagtatawanan sila pero seryoso siya, no? call yung botohan natin. Hindi yung pasikreto. Correct. Tama. At dapat malaman din ng taong bayan ano ang posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair, eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Uy, sino? Hala? Sino ang humaharang? Hala ko. Di ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag nyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ang VAT. Hala? Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Hala? Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin, eh. Para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter, ha? Mr. Chair, Bater Sosyal. kung maaari ko pong tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Hala? Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ay, may kwent. Gusto nyo malaman kung ano yung ginawa nila dito sa bansang kung nasan ako ngayon? Ang ganda. Paano nila nilabanan itong krisis na to? Napakaganda. Kung maalala ko, ikukwento ko, ha? Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra Hello? sa kabinete. Hala? Sinabi ko ba yun? Mr. Patay mali siya naman to. Chair, kung
Lunes ngayon, ano? Kung hindi nyo po Bawal ang tatanggihan, pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Hala, papangalanan. Hala, Sinabi nyo po sa akin, hala, sinabi mo sa kanya. ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo Hala. pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan nyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hala, so yung executive ang humaharang. Hala, si Batman. Teka lang, anong kinalaman niya dyan? Hindi naman na siya secretary ng finance. Executive secretary na siya. Nasa Malacanang na siya. Hala, ba't ganun? Nakikialam? Bakit? Anong karapatan niya? Bakit? Hala, hala, pretending to be president? Hala, hindi niya binanggit na yung presidente yung humaharang. Executive secretary lang. Hala, hala, ano yun? Pretending ka ng presidente? Ralph Recto? What the? Ay, baka ikaw yung ibala nila sa next election 2028 Bida-bida ka Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Wala pa tayong mali siya. Kung nag-usap kayo at pinag-usapan nyo yan, aminin mo na lang. Gagi, patay mali siya. Lunes ngayon, bawal magsinungaling. Opo, No, but- Mr. Chair. No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers Pero, because I think it's a very pressing. No. Bakit mo pa iaano dyan sa mga economic managers? Merong economic manager sa Malacanang. Nandun mismo katabi ni Presidente. Wag na. Si E.S. Ralph Recto ang kausapin ninyo. Wag yung Presidente, wag yung economic managers. Si Ralph Recto lang ang malakas. Wow. Matter of pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila Tutol, yes. sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong igit dito, yung separation of powers. Kasi Correct. ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Correct? Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Correct. Pero kung gagawa kayo ng batas sa pamamagitan, gagawa kayo ng batas, magpapasa kayo ng bill, magiging batas. Bago maging batas yun, kailangan ng pirmahan ni Presidente. Presidente Bongbong hindi yung feeling presidente na si Ralph Recto. Baka iba na naman yan. Or baka naman si E.S. Recto ang magde-decide kung pipirmahan ba ni BBM o hindi. Ay. Pero okay lang yon kasi nagawa nila yung trabaho nila. Tama? Na gumawa ng batas para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Ang dito kasi, yung gusto ni Leviste para gumaan naman kahit papaano. Langis na nga lang ang tatanggalin na VAT. Ayaw pa rin. Grabe naman yan. So, maliwanag dito na si Ralph Recto pala ang may ayaw. Hindi yung siya yung ayaw. O baka sunod-sunuran na lang yung economic manager ni Bongbong Marcos at sunod-sunuran na lang din si Bongbong Marcos kay Ralph Recto. Ngayon, ganito na lang. Tapusin na natin dyan. So, nakita ninyo yung bangis dito ni ni Leviste. Ngayon, may oras pa tayo. Ikukwento ko na lang yung ginawa din nila dito sa bansang kinalalagyan ko. Okay? Ang unang-unang ginawa nila, halos sabay-sabay This was at least 3 weeks ago. Or magwa 1 month na nga yata. Kaya hindi namin nararamdaman na may krisis na pala sa buong mundo. Patungkol ito sa mga bilihin, mga bayarin, ganyan. Unang ginawa nila, yung electricity, binaba yung VAT. Dati, 12% ang VAT. Nung nagpalit ng presidente, ginawa niyang 9%. Nung nagka-krisis, ginawa niyang 5%. Ano ba mapapansin ninyo? Lahat
mahirap ka man, mayaman ka man, middle class ka man, makikinabang ka. Hindi katulad sa Pilipinas na inuuna lang yung mga kababayan nating medyo hikaos sa buhay. Hindi pantay-pantay. Pangalawa, tinanggalan yung excise tax agad-agad. Katumbas agad ng halos 10 pesos or nasa 15 pesos bawat litro dyan sa Pilipinas yung tanggal dito. Ganun kaagad-agad. Ang ibig sabihin yan, lahat pantay-pantay, nakikinabang. Pangatlo, nag-subsidize sila sa kanilang mga airlines para tuloy-tuloy pa rin yung yung flight at mura pa rin yung flights. Kasi ang source of income nila dito na isa ay tourism. So, may pumapasok pa rin na mga turista dito. Hindi sila nag-aalangan na bumiyahe dahil mahal yung ticket. Subsidized ng gobyerno yung itinaas sana ng ticket. Pangatlo, lahat ng mga nagtatrabaho sa mga hotels may increase sa sahod. Agad-agad, 30%. Kasi nga gusto nilang tuloy-tuloy yung operasyon ng tourism. Pang-apat, tinanggal agad-agad, zero VAT. Saan, Gossip? Zero VAT ito, ha? Saan? Karne, isda, gulay, prutas, itlog. Lahat, zero. Tinanggal lahat. So, hindi nagmahal yung mga bilihin. Hindi na rin magmamahal yung bilihin at madadagdag sana yung presyo na itinaas ng langis kasi tinanggal agad yung excise tax or binawasan kaagad yung excise tax. Di ba ang galing? Tapos, ano pa ba? Lahat ng agricultural products sinubsidize nila. 15% ang aakuhin ng gobyerno. Ang galing, di ba? So, sa Pilipinas, umiiyak yung mga middle class kasi isa din sila sa mga nakakaramdam. 40+% ng populasyon sa Pilipinas o yung working force or yung pamilyang Pilipino nasa middle class. Dito, lahat pantay-pantay. Nakikinabang lahat. Mayaman ka man, mahirap ka man, nakikinabang ka. Nararamdaman mo. Kasi kung, tignan nyo, kung ang isusubsidize lang sana nila ay magbibigay din ng ayuda sa mga lower class nila, paano naman yung middle class? Paano yung may kaya? Dito wala eh. Pantay-pantay eh. Mahirap, middle class, mayaman, makikinabang. Sana ganyan ang utak ng mga Pilipino. Na hindi lang yung merong partikular na sektor ang tinutulungan. Sa Pilipinas, sino tinulungan? Magsasaka, mangingisda, tsuper. Tapos ang usapan. Wala na. May nangyari ba? Bumaba ba yung gasolina? Hindi. Bumaba ba yung presyo? Hindi. Mas lalong ang nagtaas eh. O, di ba? Sana all ganon. Na ang iniisip ng gobyerno ay hindi lang yung mga medyo hindi pinalad. Dapat lahat pantay-pantay. Sana all.